Today is Sunday, December 3, 2023. I-chart natin si AEV, JGS, Bloom at Wilcon. Tara! Unahin natin pag-aralan si AEV or Aboitiz Equity Ventures. Dito sa monthly time frame, I'm having a thought. Is AEV on a downtrend sa mid to long term view? Honestly, for me, hindi pa ganun ka-clear yung trend ni AEV. Kung magbe-base tayo sa market phases, posibleng nasa markdown or markup phase si AEV. To be specific, dito or dito. May mga clues na posibleng nasa markdown phase na nga itong si AEV. Ito yung una, yung pag-crossover ng mga moving averages. Which means na posibleng ang area na to ay distribution phase. Yung second clue is nag-create siya ng lower low and lower high. I-label natin to as lower low. Dito naman i-label natin to as lower high. So, para hindi matuloy yung downtrend, kailangan i-break ni AEV yung previous lower high niya, which is 65 pesos. So, we can conclude na yung safe entry is sa 65 or above. Pag umabot kasi ng 65 pesos or above yung price, itong mga moving average, hindi na yan tutuloy na mag-crossover, no? At tutuloy na siya papataas. At pag na-break yung 65, papalitan natin tong lower low and lower high ng low, high, higher low, and higher high, which is a sign na uptrend. Pero itong trade na to, I think, ang risk level ay medium. Kaya if in case napapasok ka dito, mag-set ka at least 15% na cut loss para at least protected pa rin yung capital. Pero ngayon kasi malayo pa siya sa 65, kaya mas maigi kung mag-observe muna sa ngayon. Next is JGS. Dito sa monthly time frame, mapapansin natin na downtrend ito sa mid to long term view dahil nag-crossover yung mga moving averages. At kung pagmamasdan natin, bumubuo ito ng lower lows and lower highs, which is not good. Pero kung short term ang pag-uusapan, posibleng magbigay ito ng short term opportunity. Posibleng lower low na to at bubuo ng lower high. So yan, try natin i-zoom. So yan, kung pagmamasdan natin, mukhang pa-break out yung candle sa 39.5. So try natin bumuo ng trade plan. Ang target price siguro kung ang entry mo ay 39.50, siguro mga 20 to 30%. Tapos sukatin naman natin yung cut loss, no? So mga 13% yung cut loss, no? Yung risk reward ratio is hindi ganun kaganda, pero tradable naman siya, no? Yun nga lang, i-consider natin yung risk level siguro as a medium risk. So make sure na pag na-hit yung cut loss, you have to cut. Kasi pang short term lang siya at kailangan ma-sell talaga siya on strength lang. Pag mid to long term trader ka, hindi pa advisable pumasok. Next is Bloom. Dito sa monthly time frame, kung pamamasdan natin, mukhang may resistance. Draw tayo ng linya at i-label natin to as resistance. At syempre, kailangan mag-plot din tayo ng support. Ang support dito siguro banda. Kung titingnan natin, ang presyo niya ngayon nasa pagitan ng support at resistance. Kaya ang mabuting gawin is antayin, lumapit yung price sa support as possible. Yun nga lang, sisikip din yung potential upside, no? Lumiliit yung reward ratio natin, no? Try natin sukatin kung malaki ba yung upside.
So, check natin, no? So, yan. Siguro may potential pa na 60% upside. Kaya kahit papano malaki pa rin yung upside. Kaya sa ngayon maigi kung ilagay muna to sa watch list since yung price is malayo pa sa support. Next is Wilcon. Dito sa monthly time frame, posibleng pa downtrend na si Wilcon sa mid to long term view. Nag-crossover na kasi yung mga moving averages. Or is this a death cross? Which is not good, no? At patuloy itong bumubuo ng lower low and lower high. Since posibleng lower low ito, ibig sabihin may potential na bumuo siya ng lower high, which means posibleng magkaroon ng short term opportunity. Kaya if in case na pumasok ka dito sa area ng lower low, ang option mo lang is to sell on strength. Kasi sa mid to long term view, downtrend na yung trend ni Wilcon. Kaya kung mid to long term trader ka, hindi pa advisable pumasok. I will consider siguro yung risk na medium. Sa ngayon, pang short term trade lang muna si Wilcon.